Maraming salamat po sa awitin niyan. Isang katanungan personal. Tiyak mo na ba ang langit? Hindi ko po tinatanong kung anong reliyon mayroon tayo, pero ang isang pinakamahalagang tanong ay tiyak mo na ba? Alam niyo, sa araw-araw ng ating buhay, hindi natin tiyak kung tayo ay mawawala na o hindi pa. Pero ang ating panalangin siyempre ay tayo ay patuloy na mabuhay, bigyan ng kalakasan ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng communication sa iba't ibang tao. Pero tandaan po natin, ang Biblia ay salita ng Diyos. Nais ko pong buksan niyo po kung kayo may Biblia. Kung wala po, pakinggan niyo ang sinasabi ng Bible. 2 Timothy chapter 3. Tayo po magstayong lahat please bilang pagalang salita ng Diyos. 2 Timothy chapter 3 and verse 15. Verse 15 hanggang 17. Babasahin ko po at sundan nyo sa inyong Bible. Kung wala po kayong Bible, pakinggan nyo po ang aking babasahin. Ang sabi po ng Bible sa verse 15, "And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. All scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works." Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat, Panginoon, sa araw na ito na ibinigay niyo po sa aming buhay. Salamat din po sa aming mga bisita. Dalangin po namin, Panginoon, maunawaan po nila ang simpleng paraan ng kaligtasan. Pagpalain niyo po ang aming pong bansang Pilipinas. Git sa lahat ay ang aming pong lungsod ng San Pedro, Karatig, lungsod at bayan. Aming dalangin, O Diyos, na ang salita niyo ang siyang manaig. At ngayong umaga, Panginoon, hiniling po namin, give us a humble heart, a correctable heart, admonishable heart, willing to learn, and willing to be assured of heaven. Pagpapalain niyo po ang mga kabataan, at salamat, Panginoon, sa mga teachers na dinilang mga estudyante. At aming dalangin, O Diyos, maging ang aming mga panauhin. Pagpalain niyo po ang bawat pamilya. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay maunawaan po namin ang inyong salita at matagpuan namin ang kalooban niyo sa aming buhay. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkasala. Pagpalain po lingkod niyong gagamitin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated please. Hindi po ako gaanong magtatagal kung kayo'y makikinig. Tama naman ano. Well, please give me your attention. Hindi po tayo magtatagal. Napakasimple lang po ng mensahe. Ang sabi ng Bible, sa binasa po natin, all scripture is given by inspiration of God. It is profitable. Ang Biblia po ay salita ng Diyos. Ito po ay salita ng Diyos. Ang ginawa po ng Panginoon, siya ay kumuha ng 40 writers at ipinasulat, at yung mga writers ng Bible, ng books of the Bible, because ang books of the Bible ay ito'y binubuo ng 66 books. From Genesis to Revelation. Yan po ay salita ng Diyos. Kumuha po siya ng 40 writers. Kaya po sabi, inspired. Pag sinabing inspired, yung pong salitang inspired, it is from the very mouth of God. Na sinulat po nila. Kaya ang Bible ay walang error. Walang pagkakamali. Sabi ng iba, di ba yan, Pastor, sulat ng tao? Kaya hindi ako naniniwala na yan ay salita ng Diyos. Kaya hindi naniniwala na ito salita ng Diyos kaya sulat ng tao. Sino ang dapat sumulat para maunawaan ng tao?
Siyempre po tao. Kaya tao ang sumulat kasi ito'y para sa mga tao. Mahirap naman to pagka nagsulat nito yung baka. Paano natin babasahin yan? Lalong hindi tayo magkakaintindihan. Pero sulat ng tao sapagkat ito'y address ng Diyos sa mga tao, sapagkat ang tao ay mahalaga sa harapan ng Panginoon. Nilalang ng Diyos ang tao na perfect. Walang kasalanan. Inilagay doon sa Garden of Eden. Galing po tayo sa alabok. Pinorm ng Diyos ng tao. Wala pa hong buhay. At ang sabi ng Biblia, hiningahan ng Diyos ng buhay, kaya naging living soul. Kaya po ang tao pag namatay, lalo pagka-cremate, sa pinlang sa baso, doon tayo galing. Ang makahalaga sa katawan na nakatira dito ay ang ating kaluluwa. Sapagkat ang tao ay mayroong tripart being. Meron tayong katawan, ito. Meron tayong espiritu, human spirit. At meron po tayong kaluluwa. Kaya nga po, pag sinabing kamatayan, ay yan po kamatayan physical, paghihiwalay ng kaluluwa sa katawan. Ang katawang ito ay babalik sa alabok. Pero yung kaluluwa natin, hindi po yan namamatay. May patutunguhan po yan. Nung nilalang ng Diyos ang tao, perfect. Inilagay sila sa Garden of Eden. Pagkatapos doon po, nag-iisa po sila, isa pa lang po, si Adan pa lang. Ang sabi ng Panginoon, it is not good for a man to be alone. So what God did, kinuha niya ang isang tadyang ng lalaki, ni Adan, at ginawang babae. Men, you better listen to this. We are created, yung lalaki, we are created in the image of God. Yung babae, kinuha sa tadyang ng lalaki. Kaya, ang sabi ng Bible, yan ang babae. The missing rib of a man is a woman. Hindi po 3 ribs ang kinuha. Isa lang. Kaya kung mag-aasawa ka, isa lang. Tama? Ilan ang mga nililigawan yung mga kabataan kayo? Ha? Kaya, pagkatapos nang mabigay si Eva, inilagay sila sa Garden of Eden. May tagubilin ang Diyos. Makinig kayo mabuti. May tagubilin ang Diyos. Ang tagubilin ng Diyos, lahat ng bungang kahoy na yan ay inyong makakain. Maliban lang sa nagpapakilala ng mabutit masama. Kapag kayo'y kumain, tiyak na kayo ay mamamatay. Yun sabi ng Panginoon. Ando na lahat ng kanilang pangangailangan. Ang pinakialaman pa nila ay yung pinagbabawal ng Diyos. Na sabi ng Diyos, kapag kayo kumain, tiyak na kayo mamamatay. Ay wala si Eva, si Adan, umalis. Pagkatapos, kinuha ni Eva. Pagkatapos, dumating si Adan, inalok si Adan, kinain nila. Ang sabi ng Bible, sa pamamagitan ng isang tao, ang kasalanan pumasok sa sanglibutan. At ang lahat ay nagkasala. Sa pamamagitan ng isang tao, sino yun? Si Adan. Kumain sila at ang sabi ng Bible ay sila ay nagkasala. Lahat po tayo ay galing kay Adan. Hello? Galing tayo lahat kay Adan. Ano mang kulay ng ating balat, ano mang itsura natin, tayo po'y galing kay Adan. Hindi tayo naniniwala na ang tao'y galing sa hayop. Hindi po yan totoo. Ang tao hindi galing sa hayop. Papayag ka ba na yung lolo ng lolo mo'y unggoy?
Kahit nakamukha pa yan ng unggoy, hindi ang galing sa unggoy. Tingnan nyo, huwag kayong ma-brainwash na ang tao galing sa hayop. Bagamat ang tao minsan, mas matindi pa kay sa hayop. Nakikita na ba kayong aso na nagmumura? Pero tao meron. Nakakita na ba kayong bakang lasinggo? Pero tao meron. Sumasobra ang tao minsan. Wala kang nakitang bakang nagmumura, pero tao meron. Kaya minsan ang tao masigit pa kaysa hayop. Yan ay gawa ng kasalanan. Sabi ng Bible, for all have sinned and come short of the glory of God. Kaya simula nung ang tao ay magkasala, ang buhay ng tao ay hindi kalugod-lugod sa Diyos. Hindi natin maabot ang Diyos because of sin. There's something na nakaharang, and that is sin. God is a holy God, and men are sinners. Tingnan nyo, bakit po maraming mga kabataan ngayon rebelde sa magulang? Bakit puno ang rehabilitation? Because of drugs, illegal drugs. Bakit puno ang bilangguan? Because of sin. Yan ay bunga ng kasalanan. At ang author po niyan ay ang dyablo. Sapat ang gusto ng dyablo ay mayroon siyang makasama doon sa impyerno. Sapat ang impyerno ay lugar ng pagdurusa. Mga taong hindi nagsisi ng kasalanan at sila ay papupunta roon. Ang sabi ng Bible, malapad ang daan patungo sa kapahamakan at makitid ang daan patungo sa langit. Tandaan po natin at pagkatanungan, paano tayo makakarating sa langit? Alam niyo, kung tayong lahat ay naririto at maayos ang ating pag-iisip, walang sino mang tao na gustong pumunta sa impyerno. Ako po'y matagal-tagal na rin po sa ministry. I surrendered my life to be a preacher in 1973. I started preaching 1973 until now. Wala pa akong natagpuan na tao na sabi niya, ako gusto kong pumunta sa impyerno. Excited ako dyan. Wala eh. Lahat ay gustong pumunta sa langit. Pag ikaw ay gustong pumunta sa impyerno, hindi tama ang pag-iisip mo. Dapat itama mo yan. Ibig sabihin, may tama ka talaga. Kaya, ngayon, kaya makikita po natin ay paano natin matitiyak ang langit. Kasi ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung pong kamatayan doon ay paghihiwalay. Yung ating pong kaluluwa, pag humiwalay sa ating katawan, ang tawag niyan ay physical death. Paghihiwalay ng katawan, ng kaluluwa sa katawan. Ang spiritual death ay yung ngayon. Kung ikaw ay hindi pa nakatiyak ng langit, sabi ng Bible, you are a sinner. You are a sinner. We are all sinners. Sabi ng Bible, for all have sinned. For all. Pag sinabing all, lahat. Kasama ako, kasama kayo. Sino po dito ang pwedeng tumayo? Ang ibig niyo sabihin, Pastor, wala akong kasalanan. Hindi ako nagkakasala. Pakitayo nga please. O pakitaas lang ang kamay. Sino sa inyo ang hindi nagkakasala? Ako lang? Nagkakasala din ako eh. See? Bakit po? Pagka tumayo ka o nagtaas ka ng kamay, yan ang una mong kasalanan. At pag nagalit ka sa akin, pangalawa na yan. So inaamin natin lahat tayo makasalanan. Hello? Inaamin natin na tayo makasalanan. O lalo yung mga kabataan ngayon, pambihira. Nung panahon namin, ang tatay ko po kasi dating chief of police. Ang pamalupo sa amin yung kanyang sinturon ng chief police. Ang pantawag sa amin yung kanyang silbato. Ay ako po yung panganay, kay bugbog sarado.
Pag tumawag, tapos narinig ko, abay, pangalawa na yan. Delikado. Kailangan tumakbo ka. Pag wala ka sa loob ng bahay after ng third whistle, dadapa ka. Kami nun masunurin pag sinabi ng tatay, dapa, dapa. Pag hindi ka dumapa, sinibak na kahoy ang aabot sa'yo. Pero ngayon, sino ang binabato? Yung magulang. Ang sabi ng Biblia sa mga bata, children, obey your parents and the Lord, for this is right. Makinig kayo mga kabataan. Alam, sabi ko nung panahon namin sa school, marami bis ako nakaranas. Nakadipa, mayroong books, both hand. Mayroong aklat. Tapos ang lahat ng mga kaklasmate, nakatungo. Ganun magdisiplina ang mga teachers namin noon. Pero ngayon, ang teacher ang pinapalo. Ang teacher ang binabantaan. Alam niyo kung bakit? Hindi yan na-disiplina sa bahay. Sa Old Testament, wala pong school. Wala pong school. Sa Old Testament, wala. Walang school noon. Pero may utos ang Panginoon. May utos ang Panginoon sa magulang. Turuan niyo ang inyong mga anak sa dapat nilang lakaran upang paglaki nila, huwag nilang hiwalayan. Teach your children. It is a responsibility of the parents. Alam niyo kung bakit marami tayong rebellious children ngayon? Young people? Because they never experience na sila'y turuan ng mga magulang. Because both parents, they're working. No, hindi po. Ang nanay ko nasa bahay. Kasama namin sa bahay, siya nagtatrabaho. Pero sa standard ng buhay ngayon, kinakailangan. Pero tandaan po natin, yung pong ating trabaho ay hindi dapat maghadlang sa ating responsibility sa ating mga anak. Sabi ng Bible, teach your children. Turuan ang mga anak sa dapat nilang lakaran upang paglaki nila, huwag nilang hiwalayan. Ang itatanim natin sa puso nila ay prinsipyo ng salita ng Diyos. Igalang mo ang iyong tatay, igalang mo ang iyong nanay. Meron pa ba yan ngayon? Alam niyo yung mga estudyante na hindi gumagalang sa mga teachers nila? That is a great manifestation that you don't respect your parents. They are your parents outside your home. Kaya dapat po ay, bakit po? It's because of the work of sin. Nung panahon namin, wala pa naman masyadong rock music. Nung panahon namin, hindi pa masyadong drugs. Ako po yung naging black sheep sa aming tahanan. Bago ako nag-graduate ng high school, 5 school ang napasukan ko. Fraternity, bahala na gang. I've been there before. I was the problem of my dad. Even he's a police officer. Pagkatapos sabi ng tatay ko, pag hindi ka sumunod sa akin, umalis ka sa bahay na ito. May sinubukan ko. I grew up in Bicol and I stay away for 9 months. Diyan po ako sa Bulacan. Pasok ko yung ibang nightclub dyan. Pero after 9 months, I went back. Sabi ng tatay ko, bakit ka bumalik? Susunod na po. Sabi ng tatay ko, sa linggo, dapat kasama kita sa simbahan. Upo. Pero andun siya sa unahan, ako'y nasa hulihan. Sabi sa akin, huwag kang uupo sa hulihan, doon ka sa unahan. Opo. Yung pastor nag-preach. Papa, katulad ng ipipreach ko po sa inyo ngayon. Nakinig po ako na sinabi ng pastor, sabi ng Biblia, all have sinned and come short of the glory of God. Pero sabi ng Bible, for the wages of sin is death.
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yung kamatayan po doon, hindi lamang kamatayan physical, kundi kamatayan spiritual, ng judgment ng Diyos. Bilang makasalanan, tayo ay may hatol patungo sa impyerno. It's just like this. Ito pag binitiwan ko, the tendency is going down. Because of what? Gravity. Ang tao, pag namatay bilang makasalanan, ang judgment ng Diyos ay patutungo sa impyerno. Alam niyo, kung tama ang ating pag-iisip, I've been many years in the ministry, pero wala pa akong nakausap na tao na gusto siyang pumunta sa impyerno. Sabi ng iba, is there really a hell? Meron ba talaga yan? Kung yan ay nasa Bible, totoo yan. Sapagkat lahat ng bagay magagawa ng Diyos. Ang hindi lang kayang gawin ng Diyos ay ang magsinungaling. Ang tao ay sinungaling, pero ang Diyos ay totoo. There is a hell. Kung tinatanggap natin na tayo makasalanan, there is a judgment. For the wages of sin is death. We are on our way going to hell. At alam niyo, Pastor, totoo bang mayroong impyerno? Totoo. Nasa Bible yan. Pag binasa niyo sa Luke chapter 16, isang mayaman, isang pulubi. Ang mayaman walang pangalan. Yung pulubi ay si Lazaro. At namatay ang pulubi, si Lazaro. At namatay din ang mayaman. Kaya kahit na mayaman, mamamatay din. Lahat. Sinong pinakamatandang namatay? Si Methuselah, 969 years old. Wow! Si Adam, 930 years old. Si Enoch, 365 years old. Akalain mo yan, pero mamamatay pa rin. Kahit saan, pero alam nyo, walang nakakaalam kung sino at kailan tayo mamamatay. Pero siguradong tayo mamamatay. Sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Paghihiwalay. Yung pong kamatayan, eternal, ay yung paghihiwalay ng ating kaluluwa patungo doon sa impyerno. At alam niyo, yung mayaman, yung si Lazaro namatay, pulubi, pero tumanggap siya kay Kristo na sariling tagapagligtas. At nandun siya sa langit. Yung mayaman may testimony, may patotoo na naroon siya sa impyerno. Sapagkat ang sabi niya, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Ang sabi ng Bible, and the rich man died. And he went to hell. And in hell, he lifted up his eyes. Being in torment. Siya ay nasa kahirapan. At sumisigaw, Amang Abraham, maawa ka sa akin. Sapagkat naghihirap ako sa alab nito. Yung salitang alab, ang ibig sabihin sa impyerno ay mayroong apoy. At sabi niya, nakikiusap siya, Amang Abraham, suguhin mo si Lazaro. Papuntahin mo siya dito na itubog ang kanyang tulo ng daliri sa tubig at patuluan ako ni isang patak ng tubig sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. There is hell. There is hell. There is hell. If you won't believe it, someday you're gonna see it. And you are on your way to hell. Every sinner, every Filipino, every American, every European, every Japanese, whatever the citizenship they are, when they die without Christ, they will go straight to the devil's hell. Yan sabi ng Bible. Mayroong impyerno. Mayroong impyerno yan sabi ng Bible. Tandaan po natin yan sabi ng Biblia, kabayaran ng ating kasalanan. At alam nyo, for many years in the ministry, I've never talked to, sa mga tao na sinasabi nila, ako gusto kong pumunta sa impyerno. Wala ho. Lahat ng tao ayaw. At kung magiging honest tayo sa ating sarili, ayaw din natin. Pero, anong problema? Paano tayo hindi punta sa impyerno? Tingnan nyo, yung mayaman nagsisigaw, Amang Abraham,
suguhin mo si Lazaro. Napuntahan yung 5 kong kapatid na lalaki. Ayaw kong silang pumunta rito. Sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Tingnan nyo. Sa Biblia, ang sumisigaw, ang nag-aalaala, ay yung nasa impyerno. Ngayon, sa relihiyon, ang nag-aalaala, yung buhay. Kaya nga nagpapamesa para mahango daw sa impyerno o sa purgatorio. Payagan niyo akong sabihin ko po ito mula sa salita ng Diyos. Sa Bible, wala pong purgatorio. Wala ho. Wala ho. Sabi, ang purgatorio, ang katuruan ng purgatorio, temporary punishment, doon ka nililinis. Wala po yan sa Bible. When you die without Christ, you will go straight to the devil's hell. In hell, there's fire that never quenches. At ang sabi ng Bible, in hell, there's worm that dieth not. May uod na hindi na mamatay. The only person that is happy that you are going to hell is Satan. Alam niyo po ba na impyerno, yan ay disenyo ng Diyos para lamang sa mga dyablo. Pero alam niyo, nung ang tayo magkasala, nasabi ng Bible, the wages of sin is death in hell. There is hell. At sabi ni Abraham, suguhin mo si Lazaro. Puntahan ang 5 kong kapatid. Ang sabi ni Abraham, nasa kanila si Moses. Andun na yung mga namibigay ng basahin. Andun na yung nakipag-usap sa kanila. Andun na yung mga soul winners. Hindi ang mga Abraham. Kung ang isa'y mabubuhay mula sa mga patay at pupuntahan yung 5 kong kapatid, sila'y maniniwala. Di ba ganyan din ang katuwiran ng mga tao ngayon? Maniniwala ako na may impyerno pag may kumatok sa buhay ko, sa bahay namin, na kamag-anak ko o kaibigan ko, barkada ko, at kumatok. Pedro, 2:00 ng madaling araw. Pedro! Oh, kaibigan! Sino yan? Ako si Anton, yung kaibigan mo. Sabi, di ba patay ka na? Oo, pero nandito ako ngayon sa bahay mo, kumakatok. Babalik ako, gusto kita makausap. Galing ako sa impyerno. Bubuksan mo ba yung bahay mo? Hindi. Tama, honest. Hindi bubuksan. Bakit? Takot ka na eh. Kaya sabi ng Bible, kahit na ang tao'y bumangon mula sa kamatayan, sa impyerno o sa libingan, at babalik sa iyo, ang tao hindi pa rin maniniwala. Ang Biblia ay sapat na magpatutuo sa atin. Kaya nga sabi ng Bible, all Scripture, it is written, sinulat ito upang malaman ng mga tao na ito'y salita ng Diyos, na ang Diyos ang nagsasabi, for all have sinned and come short of the glory of God. Alam niyo ho, sa Biblia, walang venial sin, wala pong mortal sin. Anumang kasalanan, yan ay kasalanan. Yan po nakalagay sa Bible. Kaya po, mga kaibigan, wala pong relihiyon na pwedeng magdala sa atin sa langit. Walang relihiyon na pwedeng magpatawad ng ating kasalanan. Bakit po kamo? Wala pong record sa Bible na ang tao ay naligtas sa pamamagitan ng relihiyon. Wala po. Wala po. Sapagkat napakaliwanag ang sabi ng Bible. Mayroon lamang pong nabanggit ang word na religion sa James chapter 1 and verse 27. Kaya hindi po yan tungkol sa salvation. Kundi, nais ko pong sabihin sa inyo, wala pong religion o record sa Bible that religion can save. Wala ho. Wala pong religion. No religion can take us to heaven. At hindi lamang po yun. It is not reasonable that religion can save us. Walang relihiyon. Ang pinuntahan niyo po ngayon, ito po hindi relihiyon. Ang pangalan ng aming simbahan, Christian Bible Baptist Church,
Hindi po namin kayo inaakit na umanib dito para kayo pumunta sa langit. Wala po yan sa Bible. Walang reliyon o simbahan na pwedeng magdala sa atin sa langit, and once you die, you will go straight to your eternity. If you are saved, you are going to heaven. If you are not saved, you will go straight to the devil's hell. Listen to this. Yung huling hininga mo dito, makinig mabuti. Yung huling hininga mo dito, without Christ in your heart, hindi mo tiyak, pag ikay namatay punta sa langit, yung huling hininga mo dito, the next breath will be in hell. Hindi po reasonable, mga kaibigan at mga kapatid, na ang tao ay maliligtas o punta sa langit because of their religion. Wala po yun. Tingnan nyo, makinig kayo, hindi tayo magtatagal. Paano naman kung ang simbahan o relihiyon ay makapagdadala sa atin sa langit? Paano naman yung ginawa ni Kristo? Why did Jesus came? Bakit siya napunta rito? He is God. But He manifests in the flesh. Siya'y nahayag sa laman. Pinanganak po siya ni Maria. Hindi pa ako nagsasama nun si Joseph saka si Maria. Nasabi ng Bible, si Maria nagdadalang tao because of the Holy Spirit. Kaya Virgin Mary. But after the birth of Jesus Christ, nagsama sila si Joseph at sila nagkaroon ng mga anak, hindi na siya virgin. Pero when Jesus was born, He was born by Virgin Mary. Ibig sabihin, wala siyang dugong makasalanan. Wala siyang dugong makasalanan. Born in the city of David. Ang sabi ng Bible, ipinanganak sa bayan ni David ang isang tagapagligtas. May pangalan ang Panginoong Hesukristo. At tandaan po natin, kahit si Maria, na nanay niya, tumanggap sa kanya bilang sariling tagapagligtas. Babasahin ko po sa inyo, isulat nyo, pag may Bible kayo, basahin nyo. Luke chapter 1. Luke chapter 1. Sa Lucas. Luke chapter 1 and verse 45. Chapter 1 nga ba yun? Okay. Chapter 1 verse 47. Sa 46 muna. Luke chapter 1 verse 46. And Mary said, my soul that magnify the Lord. Look at verse 47, chapter 1. And my spirit hath rejoiced in God, my Savior. That's personal. Sabi niya, my Savior. Ibig sabihin, tinatanggap niya na siya makasalanan. Because Jesus came for sinners, not for the righteous. Yan ang sabi ng Bible. Kaya po, tayo ay pwedeng magkaroon ng direkta na lumapit sa Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon, sino man lumapit sa akin ay hindi ko itataboy. Hindi ito katulad ng ibang tao, pag ang tingin sa iyo ay mababang uring tao, itataboy ka nila. Pero ang Panginoon, walang pinipili. Anumang kulay ng iyong balat, anumang edukasyon mayroon ka, o wala kang edukasyon, ikaw ay nais ng Diyos, makakilala sa Kanya bilang sariling tagapagligtas. Sabi ko mga kapatid, wala pong record sa Bible na ang salvation ay pwedeng kamtan ng tao sa magitan ng religion. Pangalawa, it is not reasonable that religion can save us. How about what Christ done on the cross of Calvary? Siya po'y nabayubay sa cross. Hindi po relihiyon ang nabayubay sa cross. At alam niyo po, pag pinag-aralan niyo yung salitang relihiyon, re means muli. Muli. Legion, legare, or ang ibig sabihin, pakikipag-ugnay. Ang tao po kasi nahiwalay sa Diyos gawa ng kasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God.
Kaya nga, muling pakikipag-unay o retie. See? Paano yun? Sa magitan ng pagsisisi ng kasalanan at pagtanggap kay Kristo na sariling taga-pagligtas. Ang pangatlo po, religion is not reliable. Hindi po reliable ang relihiyon. Hindi po. Kasi kung ang relihiyon makapagliligtas, ilang relihiyon mayroon sa Pilipinas lang? Sa Amerika, mayroon pong nakalagay sa harap ng kanilang building, Church of Satan. Pero may mga members. Church of Satan. Ay malilito ka na ngayon eh. Kung anong klase mga fellowship, anong klase ng church. Saan ka pupunta para, at saka ho, kung ang relihiyon ay makapagliligtas, ay di sana hindi na pumunta dito si Kristo. Diyos yan, nagkatawang tao. Manifest in the flesh. Para mabayubay sa krus ng Kalbaryo. Napaka-practical mga kapatid. Kaya tingnan nyo, ang tao makasalanan, ilan ang laman ng bilanggo, ilan ang laman ng rehabilitation. Ilang buhay ang sinira ng illegal drugs. Ilang buhay, ilang tahanan ang sinira ng mga alak na yan. Na kaya lamang ngayon nandyan kasi nagbabayad ng tax. Hindi nila alam sumisira ang buhay ng tao. Mga kapatid, ang Biblia ay nagtuturo paano natin mararanasan yung tunay na buhay. I've been there before. I started smoking and drinking wine when I was between 10 and 11 years old. I was the problem in our society. I was the problem in our home. But praise the Lord, one day, I listened to the preaching like yours. Isinapuso ko, tinanggap ko ang Panginoon na sariling tagapagligtas. At yan ang nais ng Panginoon. For all have sinned and come short of the glory of God. Tingnan nyo, lahat ng reliyon, puro sa Diyos. Ha? Pero hindi magkasundo-sundo. Eh kasi gawa nga lang tao eh. Pero yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yun ang pinakang mahalaga. Si Kristo ay hindi dapat ipako sa krus. During the time, ang hatol, pag ikay nahatulan, ay ipapako ka sa krus. 3 krus yun. Isa sa kanan, isa sa kaliwa. Sa batas ng mga sa batas ng mga reliyoso ay ang batas po nila ay pagka ikaw ay hahatulan, ipapako ka doon sa cross. Mayroong naka-schedule nun. Ang naka-schedule nun ay si Barabas. Hinuli nila si Kristo. Nung hinuli nila si Kristo, iniharap kay Gobernador Pilato. Ano sabi ni Gobernador Pilato? Bayan, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Pero ang naka-schedule ipako tuwing piyesta ng Paskwa, kaugalian ng Hudyo na nagpapalaya ng isang bilanggo at nagpapako ng isang bilanggo. Alam niyo, hinuli nila si Kristo, iniharap ko Gobernador Pilato. Ang sabi ni Gobernador Pilato, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Sino ang dapat palayain? At sino ang dapat ipako sa cross? Ang sigaw ng bayan, palayain si Barabas, ipako si Jesus. Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, ang dapat ipako ay sino? Barabas. Pero sino ipinako? Si Kristo. Walang kasalanan si Kristo. Nung nakapako na, isa sa kaliwa, isa sa kanan. Dalawang reliyoso, pero nakapako sa krus. Sabi nung nasa kaliwa, kung tunay na ikaw ang anak ng Diyos, bumaba ka dyan at idamay mo kami. Ano ang gusto niyang kaligtasan? Physical salvation. Maalis sa pagkapako. Para magnakaw na naman. Yun ang gusto niya mayari. Maalis siya sa pagkapako. Yan din ang gusto ng maraming tao. Sasama ako sa inyo pag ako hindi na mamatay. Lahat ng sasamahan mo, kahit ka saan ka sumama, baka ikaw pa ang unang mamatay.
Sabi ng tao, lahat ng tao ay mamamatay. Pero tingnan nyo, yung nasa kaliwa. Kung ikaw ang tunay na anak ng Diyos, nagligtas ka ng marami, iligtas mo ang iyong sarili. At idamay mo kami. Nasa bingit na ng kamatayan, iniinsulto pa si Kristo. Sabi nung nasa kanan, Hoy! Maski sa Diyos, hindi ka natatakot? Ibig sabihin, yung nasa kaliwa, hindi natatakot. Yung sabihin nyo ng isang makasalanang nakapako, Hoy! Maski sa Diyos, hindi ka natatakot? Ibig sabihin, natatakot na siya. Tayo ang karapat dapat dito. Ibig sabihin, inaamin niya na siya makasalanan. At alam niyo, ang sunod na sinabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Ibig sabihin, nagsisi na siya ang kasalanan, willing niyang tanggapin si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Ang sagot ng Panginoon, ano sagot niya? Ngayon din, kakasamahin kita sa aking kaharian. Umandi ba yun sa reliyon? Hindi ho. Walang magpapaanib doon, nakapako sa krus. Ha? Pero right there, tingnan nyo. Now, thou shalt be with me. Now. Bakit sabi ng Panginoon now? Because now is the day of salvation, not tomorrow. Now. Hindi aksidente na ikaw'y pinapunta dito ng Panginoon, anumang purpose mo, pero hindi aksidente na ngayon ay marinig mo ang salita ng Diyos na nagsasabi, bilang makasalanan, tayo lumapit sa Kanya, bilang makasalanan, tayo magsisi, bilang makasalanan, tanggapin natin si Kristo na sariling tagapagligtas. At katulad nung tulisan sa cross na sabi niya, Remember me when thou art in paradise. Ano sabi ng Panginoon? Ngayon din, today, thou shalt be with me. Why today? Because now is the right time. Today, not tomorrow. Hindi natin alam kung araw ng bukas. Kaya ngayon, ang araw ng kaligtasan. Hindi po bukas. Kaya sabi ng Bible sa Isaiah chapter 53, tayo katulad ng mga tupang naliligaw. Yan po, ang sabi ng Bible, na hindi alam kung saan ang daan. Kaya nga ang Diyos ang nag-provide ng daan. Hindi po yung dating daan. Ang tamang daan inilagay ng Panginoon. Ang sabi niya sa John 4:10-6, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Hindi ka makakapunta sa Ama o sa langit kung hindi ka dadaan kay Kristo. Just like that man thief on the cross. Remember me when thou art in paradise. Jesus said, Today, thou shalt be with me. Wow, nakakatuwa naman yun. Sabi ng Panginoon mismo from His very mouth, Thou shalt be with me. Kakasamahin kita. Pambira, makasama ka lang ng isang senador, makasama ka lang ng isang congressman, makasama ka lang ng mga known na mga tao. Ay very proud ka na how much more kasama ka ng Panginoon. Thou shalt be with me in paradise. Kaya po ang katiyakan ng langit, wala po sa simbahan, wala po sa relihiyon, hindi po sa ating gawa. Hindi tayo ang gagawa ng daan. Kasi po, sabi ng Bible, tayo ay katulad ng mga tupang naliligaw. Naalala ko tuloy yung isang, si Pedro, na yung alaga nilang pusa, galit na galit siya. Tinapon niya, bumalik na naman. Tinapon niya, bumalik naman, ililigaw ko to. Dinala doon sa bundok, pinaikot-ikot. Ala, mga isang oras yun. Tapos itinapon. Pagkatapos pauwi na si Pedro. Ay si Pedro naligaw, saan ba ako puntaan dito? Yun ang hindi niya alam. Maya-maya nakita niya yung pusa, sumunod siya sa pusa. Bumalik yung pusa sa bahay nila. Hindi talaga alam ng tao ang daan. Pero ang Diyos ang nakakaalam ng daan.
At binigay sa atin ang daan na walang iba kundi si Kristo. Kaya kay Kristo tayo lumapit. Hindi sa simbahan. Walang simbahan po. Walang pastor, walang pari, walang obispo, wala pong papa, wala pong mama, wala pong kung sino man. Si Kristo lang. Sabi ni Kristo, I am the way. The article there is very specific. I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. You cannot go to heaven by others. You cannot go to heaven by your church. You cannot go to heaven by 10 commandments. You cannot go to heaven by command. No, you are going to heaven when you come to me. Ang sabi ng Panginoon, sino man lumapit sa akin ay hindi ko itataboy. At sino man lumapit sa akin, bibigyan ko ng kapahingahan. Kaya si Kristo lamang ang tanging daan. Siya lamang ang daan patungo sa langit. Wala pong iba kundi si Kristo. Kaya sabi ng Biblia, sino man tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya sabi ng Bible sa Luke chapter 19 verse 10, Jesus came to seek and to save that which was lost. Sa Acts chapter 4 and verse 12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas. Nakalagay ang pangalan, Jesus Christ. Amen. Yung pangalan ng manugang ko, Jesus Sibug, pero hindi ang daan patungo sa langit. Ang daan patungo sa langit ay Jesus Christ. Amen? Sabi ng Panginoon, magsilapit kayong lahat sa akin. Bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang sino mang lumapit kay Kristo ay hindi po itatakwil, kundi bibigyan tayo ng pagkakataon, magsisi, tanggapin siya na sariling tagapagligtas. Tayo'y tatawag sapagkat ang sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The word shall, it gives us assurance na tayo kanyang patatawarin at bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Ang tanong po doon, bubuksan ba natin ang puso sa kanya ngayon? Tanggapin siya sa ating puso na sariling tagapagligtas? Ang sabi ng Panginoon, sino man lumapit sa akin, hindi ko itataboy. Ang kailangan lang po, tayo'y lumapit sa Kanya sa pananampalataya. Ang pananampalataya, pagtiwala sa salita ng Diyos. Pagtiwala sa sinabi ng Panginoon. Tayo'y lumapit sa Kanya, magsisi ng kasalanan, tanggapin natin siya na sariling tagapagligtas. When? Today. When? Now. Kasi hindi natin alam kung saan, kailan tayo mamatay. Hindi natin alam. Wala pa naman taong namatay. Kahit minsan nga, plinano niyang magpakamatay, hindi pa rin namatay. Tumalon mula sa 12-story building. Pumatak sa 11, hindi pa rin namatay. Kahit na planuhin mo mamatay, pag ayaw pa ng Panginoon, hindi kanya papayagan. Sabi ng Bible, as it is appointed unto men once to die. But after this, therefore, there is something after death. As it is appointed unto men once to die. So lahat tayo mamamatay. But after this, after death, saan tayo patutungo? Dapat tiyakin natin. Kailan? Ngayon. Hindi po pagkatapos tayo mamatay. Wala na po tayong chance. Sapagkat yung decision mo ngayon, yan ang magsasabi kung saan ka patutungo. Tinanggap ko si Kristo na personal kong tagapagligtas 1970. About November, about 3:30 in the afternoon. Ako'y nasa pinakahulihan. Kasi uli akong dumating. Ayaw ko kasing dumalo, pero alaala ko yung sabi ng tatay ko, umatend ako. Tinanggap ko ang Panginoon na sariling tagapagligtas. Buong puso. Pagkatapos ang una kong dinala sa simbahan yung close friend ko, na pag sinabi niyang ito. Pero alam niyo ho, nakakalungkot. Hindi po siya tumanggap sa Panginoon. Nasa Bible College ako. Naghahapunan siya. Nabalitaan ko na lang. Wala po kasing araw na hindi kami nakainom. Pero alam niyo, isang araw, bumagsak na lang. Patay. As it is appointed unto men. Lahat po tayo may appointment.
May appointment po tayo kay Mr. Kamatayan. Maniwala kayo sa hindi. May appointment tayo kay Mr. Kamatayan. At sa lahat ng appointment natin na yan, yan ang ayaw natin ilagay sa kalendar. Nobody wants to die, but we are going to die. How shall we escape? Hindi natin pwedeng iwasan yan. Pag tayo namatay, your last breath here, kung ikaw ay wala, kung si Kristo wala sa puso mo, your last breath here, the next breath will be in hell. You have no chance to repent. But if you have Christ in your heart, when you die, your last breath here, the next breath will be in heaven. You are going to see Him face to face. Makikita niyo si Abraham, Moses, lahat ng mga alagad ng Diyos. Ang imbitasyon ko po sa inyo, tanggapin niyo si Kristo sa inyong puso na sariling tagapagligtas. Igagarantiya ko po sa inyo, magiging masaya ang buhay natin. Magiging masaya ang buhay mo. Tanggapin mo siya. Inaanyayahan ko po, lahat ay tumungo. Lahat po ay tumungo, diyan po sa labas, dito sa loob. Igaguide ko po kayo kung paano niyo tatanggapin ang Panginoon sa inyong puso bilang sariling tagapagligtas. Igaguide ko po kayo. Sumunod po kayo sa aking prayer. Ang prayer po ay hindi memorize. Kasi kung memorize, dyan lang yung galing sa memory. Kailangan po ay galing sa puso. Sumunod po kayo sa aking panalangin. Hindi po yung panalangin ko ang magdadala sa iyo sa langit, kundi yung pagtanggap mo personal sa pananampalataya kay Kristo, na si Kristo ay namatay, inilibing at nabuhay na maguli dahilan ng ating kasalanan. Tanggapin mo siya sa puso mo bilang sariling tagapagligtas. Individual, not by family, but as individual. Sumunod po kayo sa aking prayer sa malakas na boses. Huwag niyong ikahiya ang pagtanggap kay Kristo. Huwag niyong ikahiya. Sumunod po kayo sa aking prayer sa malakas na boses. Lahat ng nais tumanggap sa Panginoon ay sumunod po sa aking prayer sa malakas na boses. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aking narinig. Salamat po na nakilala ko na ako'y isang makasalanan patungo sa impyerno. Ngunit, salamat po sa Panginoong Jesucristo na bayubay sa krus, na danak ang kanyang dugo dahilan ng aking mga kasalanan. Ngayong umaga, pinagsisisihan ko po ang aking kasalanan. Tinatanggap ko po na ako'y isang makasalanan na inyong hinatulan patungo sa impyerno. Ngunit, ngayong umaga, tinatanggap ko po si Kristo sa aking puso na sarili kong tagapagligtas. Salamat po sa kapatawaran ng aking kasalanan. Salamat po sa buhay na walang hanggan na inyong ibinigay. Pagpalain niyo po ang aking buhay na maging buhay na patutuo. Salamat po sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Salamat po, iniligtas nyo ang aking kaluluwa sa apoy ng impyerno. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi ng Bible ay tinanggap nyo ang Panginoon na sariling tagapagligtas, iniligtas ang ating kaluluwa sa apoy ng impyerno. Kung tinanggap mo na, makinig mabuti, I'll give you illustration. Bago po tayo tumanggap sa Panginoon, ito yung impyerno. Okay, dyan ang hatol sa atin. Sapat sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Doon tayo sa impyerno pupunta. Pero nung tinanggap natin si Kristo, iniligtas na. Kaya sabi ko, salamat, iniligtas nyo ang aking kaluluwa sa apoy ng impyerno.
inilipat tayo ng Panginoon from hell to eternal life. Kaya, ngayon pa man, sigurado na natin, anytime tayo mamatay, we know 100% we are going to heaven. Not because of religion. Not because you are a good man. No. Not because of us. But because of what Christ done on the cross of Calvary. Siya po ang tagapagligtas. Siya po ang daan patungo sa langit. Walang iba. Amen. So, kaya, sabi ng Biblia, ay ito po, basahin ko po sa inyo, bigyan ko lang kayo ng assurance. John 1:12. Sabi ng Biblia, but as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God or children of God. Datapwat ang lahat ng sa Kanya. Sino yung Kanya? Kay Kristo. Tumanggap. Binigyan niya sila ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Kung tinanggap niyo na si Kristo, ano ngayon ang anak ng Diyos? Ano kayo ngayon? Anak ng Diyos. Amen? So, ang anak ng Diyos, pag namatay, saan pupunta? Sa langit. Bigyan ko kayo ng assurance. Ano po? O ng example. Nung kami ikinasal ng misis ko po, ay 1976. That was 3 years ago. Amen? Nung kami kinasal, ang sabi ng nagkasal, tinatanggap mo ba si Delia Hernandez na iyong maging asawa habang buhay? Sabi ko, opo. Nung sumagot ako ng upo, doon pa lang sa altar, kasama na ako sa pamilyang Hernandez. Tama? At nung sinabi niya ring upo, doon pa lang sa altar, kasama na siya sa pamilyang Laurena. Ngayong umaga, kung totoo sa puso natin, tinatanggap ko po si Kristo sa aking puso na sarili kong tagapagligtas, right there, you become a member of the family of God. Doon po sa altar, nung tinanggap ko si Delia Hernandez na maging asawa, ako'y nakasama sa pamilyang Hernandez. Gayon din yun siya, nakasama sa pamilyang Laurena. Ay kung yung pamilyang Hernandez ay may lupain, siyempre may mamanahin siya. Ay mayroon nga. Ay di kasama na ako magmamana. Sinong tagapagmana ng langit? Mga anak ng Diyos. Kaya sigurado yon. Ang isang tanong ay, Pastor, siyempre tayo nabubuhay dito sa mundo. Pag tayo nagkasala, anak pa rin ba tayo ng Diyos? Nung ako'y nag-reveal this sa magulang ko, tatay ko pa rin yung tatay ko, nanay ko pa rin yun. Pero may kaparusahan, hindi na sa langit, dito na. Ibig sabihin, yung kaligtasan, yung katiyakan ng langit, hindi nawawala. Ang pagiging anak, yung relasyon, hindi nawawala. Hindi nawawala. Legally, hindi nawawala. Yung relationship. Ang buhay na walang hanggan, ang relationship natin sa Diyos, hindi mawawala. Sapagkat si Kristo, hindi mawawala. Ang garantiya natin, yung ginawa ni Kristo para sa atin. Kaya sabi ng Biblia, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya ngayon, anak ka na ng Diyos. Sabi naman ng iba, Pastor, kung ganun, kahit pala magkasala, punta rin sa langit, ay di gagawa ako ng gagawa ng kasalanan. Si Kristo po, hindi lisensya para gumawa ng kasalanan. Si Kristo ay lisensya para pagkitaan ng tao kung anong gawa ng Panginoon sa buhay natin. Sapat ang sabi ng Bible, alam niyo ba, the chief of sinners kung sino? Paul, si Pablo. Ang pangalan niya dati ay Saulo. Ang ibig sabihin ng Saulo, mapagmataas. Mayabang. Chief of sinners. Siyang pinuno ng makasalanan. Pero, nung matagpuan siya ng Panginoon, binago ang kanyang pangalan nung tinanggap niya ang Panginoon, Pablo. Ibig sabihin, nagpakumbaba. Wala tayong pwedeng ipagmataas sa Diyos. Wala tayo dito ngayon kung walang Diyos. Kaya ang kayabangan dapat mawala yan. Babaguhin niya ng Panginoon paunti-unti. Sapagkat sabi ng Bible, 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakay Kristo ay bagong nilalang. Ang dating mga bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. When I was a teenager, sa inuman, pulutan namin, sigarilyo. Isang stick lang. Alam mo sa probinsya Isang inom, isang hit-hit. Palit-palit pa yan. Iisang baso. Pero alam nyo, nung ako'y tumanggap sa Panginoon, Sunday afternoon, paglabas ko ng church, ang una kong pinuntahan yung aking best friend.
Elias Barcelona. At alam nyo, nagbigay ko sa kanya testimony. Siya ang unang-unang dinala ko sa church. Pero ayaw niya talaga. Ayaw niyang iwanan ang bisyo. Ayaw niya. Pero kaibigan ko pa rin siya. Lagi ko siyang pinagpipray. Nasa Bible College na ako. Kinakausap ko pa rin siya. Pero alam nyo, ayun, bigla na lang, natumba habang kumakain. Patay. Alam niyo mga kaibigan, yung tinanggap nyo ngayon, hindi basta. That is the greatest decision you made today. The greatest decision na ginawa nyo, tinanggap nyo ang Panginoon na sariling tagapagligtas. Hindi po relihiyon ang tinanggap nyo, kundi si Kristo bilang sariling tagapagligtas, yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At alam nyo ho, kaya ang salvation is once and for all. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, the last word He says, it is finished. Tapos na. Hindi na dapat bawasan, hindi na dapat dagdagan. That's enough. Once you believe, once you trust in Him as your personal Savior, according to your heart, the Bible says, your sins were forgiven and you have eternal life. Eternal life. Hindi yan makukuha sa relihiyon. Hindi yan makukuha sa simbahan. Si Kristo lang ang nagbibigay niyan. Amen? Well, praise the Lord. Purihin ang Panginoon sa lahat ng nagsitanggap sa Kanya. Amen. Diyan ba sa Diyan ba sa third floor? Sa third floor, mayroong leader doon, mayroong mga tumanggap dyan. Kung mayroong tumanggap dyan, say amen. Diyan sa third floor. Hello? Diyan sa third floor. O sige, sa second floor. Diyan. Sa balcony. Amen. Doon po ba sa labas, mayroong tumanggap? Raise your hand kung tumanggap kayo sa Panginoon. Taas ang kamay. Praise the Lord. Amen. Glory to God. Amen. Lahat ng nagsitanggap po dito ay pwedeng pakitaas ang kamay. Yung buong puso na tumanggap. Praise the Lord. Amen. Alam nyo, makinig kayo. Kung ang lahat ng nagsitanggap ay makikita yung pagbabago ng ating buhay, walang problema ang ating mayor, walang problema ang vice mayor, walang problema ang mga pulis. Ang kailangan lang talaga magbago ng buhay ng tao ay si Kristo. Wala hong relihiyon na pwede magbago ng buhay. Jesus Christ alone can change life. Amen. At pag anak na kayo ng Diyos, pag kayo tumanggap na sa Panginoon, ngayon lahat ng tumanggap, magkakaroon kayo ng desire, pagnanais sa Biblia. Magkakaroon kayo ng Bible. Magkaroon kayo ng Bible. Kasi ang Bible, kailangan natin ito. This is the book of God. Alam nyo ba, dati ayaw ko niyan. Ang laman ng bulsa ko sa probinsya, tanduay. Tanduay. Pero alam nyo, nung tinanggap ko ang Panginoon, unang dala ko ng Bible, medyo nahihiya pa ako. Kakantsawan ako ng mga barkada. Andyan na yung ministro, andyan na yung ministro. Pero hindi ko ikinahiya ang Panginoon. Ito ay salita ng Diyos. Ito ang magbibigay ng guide. Kumplito po ito at ito ho. Makinig muna. Makinig muna. Hello, hello, hello. Okay. Please pay attention. Ito po ang pinakamagandang aklat sa pamilya. Ang Biblia nagtuturo tungkol sa husband, tungkol sa wife, tungkol sa mga anak. Sabi ng Bible, sa husband, love your wife. Not wives, wife. Sabi ng Bible sa wives, submit unto your own husband. Sabi ng Bible sa parents, train up a child in the way they should go. And when he is old, he will not depart from it. Ang sabi ng Bible sa mga bata, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Alam nyo, pag pinag-aralan nyo ito, ay titibay at tatanggapin nyo ang mensahe ito, titibay ang inyong pamilya. Magiging maayos ang ating lipunan. Amen. The Lord gave us 4 kids. All of them, they have family. Yung song leader, sa biyaya ng Panginoon, naging manugang ko. At
Yung 3 po sa kanila ay nasa ministry. O yung isang anak ko, pastor po sa Las Piñas. Yung isang manugang ko ay nasa Santa Cruz. Pastor din po siya. Kaya salamat sa Panginoon. Sa akin po ay pinakang mahalaga yung ating personal relationship with God. Kaya nga po, yan ang purpose ng Panginoon sa tahanan. Ang tinayo na institusyon ng Diyos, number 1, family. Number 2, government. Number 3, church. So, ang church magpo-provide ng spiritual needs ng family. Kaya pag Sunday, dapat ang family ay nasimbahan. Sabi ni Joshua, as for me and my house will serve the Lord. Sabi ni David, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Kaya nga, salamat sa Panginoon. Kaya mas kailangan pa natin na napakalaking building para mapuntahan ng mga tao na nais mamuhay ng ayon sa Panginoon. Amen? Amen. Well, nais kong ipakilala po sa inyo, mayroon akong nais ipakilala po sa inyo, ay nais kong ipakilala sa inyo si Bukal Carlo Almoro. Pakitayo nga po please. Running for board member. And then, Attorney Marky Oliveros, running for councilor, city councilor. And also, former Captain Kitin Campos, running for city councilor of San Pedro. Thank you. Okay po, tayo po'y magsisayang lahat. At salamat sa Panginoon. Mayroon din po kaming church mamayang hapon, 5 o'clock. You are also invited. And please, makinig po kayo. Instruction. Doon sa mga sumakay sa sasakyan, doon din po kayo sasakay sa sinakyan nyo kanina. Makinig po kayo. That is how we love people. We provide a transportation para kayo makarating dito. Kung saan kayo sumakay kanina, doon kayo sasakay. Kasi baka kayo galing sa Binyan, ang sinakyan nyo puntang Tagaytay. So, doon po kayo. Kung saan kayo sumakay, doon din po kayo sasakay pa uwi. Sigurado pong kayo ay aalagaan ng sumundo sa inyo. Okay. Pakibuksan niyang pinto, please. Nais ko lang i-recognize. Yung nandyan po sa admin building, give me a loud amen. Amen. Yan pong nasa 3rd floor, give me a loud amen. Hindi kayo. Yung nasa 3rd floor, give me a loud amen. Yung. Itong nasa balcony, give me a loud amen. Itong nasa ground floor, give me a loud amen. Everybody says loud, glory to God. Glory to God. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Salamat po sa decision na ginawa ng aming mga kaibigan, mga kababayan. Salamat, Panginoon, ang banal na Espiritu ang nag-guide po sa amin. Salamat po sa kalayaan na ibahagi ang simpleng paraan o katiyakan ng langit. Pagpalain niyo po ang bawat isa na tumanggap sa inyo. Gayun din po, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming bansang Pilipinas at lalo't higit ang aming syudad na San Pedro, Karatig cities. At gayun din, Panginoon, aking dalangin na ang aming bansa ay patuloy na maging bukas para sa inyong salita. Patawad po sa inyong mga pagkukulang, pagkasala, sa inyo lahat po ang kapurihan. Sa lahat ng tumanggap po sa inyo. Salamat po sa katiyakan ng langit na inyong ibinigay. Patawad po sa inyong mga pagkukulang at pagkasala. Ingatan